Kapag mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pagsisimula po ng gawain natin ngayong gabi, inaanyayahan ko po muna ang lahat na dumulog tayo sa mahabaging trono ng Diyos upang sa pamamagitan ng pagbubulay ng kanyang mga salita, makakuha natin yung mensahe na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Sa gayon, patuloy tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. Ano po? Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa hapong ito na sa kabila ng aming iba't ibang kaabalahan ay niloob mong magkaroon kami ng panahon at pagkakataon na katulad nito para mapag-aralan at isandig ang aming buhay sa mga salita mo na aming napapakinggan. Dalangin namin na ang Espiritu mo lamang ang magturo, mangusap, magpahayag, Panginoon. Hindi yung gusto kong sabihin, kundi ano yung gusto mong ipaunawa, ituro sa bawat isa. Magkaroon ng kapangyarihan o ng rema ang iyong mga salita katulad ng layunin nito at maging dahilan nito ng kagaanan ng loob sa mga nabibigatan kung dumaraan man sa ganitong klase ng pagsubok sa kasalukuyan. Inihiling namin ito, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Katulad po nung narinig na natin sa gabing ito, nasa serye pa rin tayong Resting in Christ, no? Pero sa paksang freedom from the pain of losing a loved one. Ano, even in our previous midweek service, narinig na natin na we can only find rest in Christ Jesus. Kaya po alam nyo, itong serye po ito ay patuloy na paanyaya na isandig natin ang ating sarili sa Panginoong Yesus na tanging siya lamang pwedeng panggalingan nung kapahingahan na hinahanap ng marami sa atin. People have various ways of entertaining themselves. So, kumbaga parang we are trying our best if we are in dire situations in life, no? If we are in troubled situation, so para bang we always wanted rest. We always wanted to find rest, no? Amidst of that situations. No? And God is telling us right now, no, how to do that. And that is by finding it or looking for it in Christ Jesus alone. Marami po tayong pinagdaanan na mga pag-aaral patungkol dun sa paano nga ba makatagpo ng kapahingahan kay Jesus, no? At isa po sa pagtutuunan natin ng pansin ngayong gabi yung yung pagbangon, no po, mula doon sa sakit, sa bigat na pwedeng maranasan ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Hindi po ito biro, hindi po ito madali, ano? Pero meron pong pamamaraan na alam niyo po, ganun po ka-applicable, no, yung salita ng Diyos na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, meron gustong ituro sa atin ng Diyos upang mapanatag tayo, upang magkaroon tayo ng kapahingahan. No? Kaya po, we can totally rely, we can totally depend on the Word of God. Kasi ano man po yung sitwasyon ng buhay natin, merong tamang salita na makapagpapalakas, no? Makapagpapatatag, magbibigay kapanatagan, no, sa atin. Lalo na sa ganitong klase ng mga sitwasyon. Sabi nga po natin, kung merong isang bagay na pinakaiiwasan na pag-usapan, yung mga bagay na may kinalaman sa kamatayan, particular na po, no, yung kamatayan ng mahal sa buhay. Pero kahit ano yung gawin natin, this is something that is unavoidable, no? This is something that we need to face, and this is something that we have to accept no matter how difficult it may be. Kasi it's a reality, no? Na hindi man sabay-sabay, pero time will come, no, that we will be living, no? Itong mundong ginagalawan natin at this point in time because we don't belong here. No, this is not the rightful place for us. Mayroong inihanda na mas magandang lugar para sa atin ng Diyos. Simulan po natin yung pag-aaral sa isang katanungan, bakit nga ba namamatay ang mga tao?
why people has to die, why people are dying, no? Marami na pong mga pantas, no? Yung nag-contemplate, no? Patungkol dun sa katanungan na yan. Pero the Bible clearly speaks for the reason as to why people are dying. No, and sometimes, no, we're just taking for granted God's word. But there is wisdom in it. No, lagi-lagi. Ano po ang sabi sa Roma chapter 5:12? Bakit namamatay ang mga tao? Ang sabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Kung matatandaan niyo po, ito yung nangyari kay Adan at kay Eva, no? O kay Adan, no? Kasi being the head, no? At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Ibig sabihin, ang kamatayan pala ay bunga ng pagkakasala ng tao. Nakapasok ang kamatayan kasabay ng pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya po pala ang sabi sa Roma 3:23, kung matatandaan natin, no, lahat ng tao mamamatay. Ako, tayo pong lahat. No, there will come a time that we are going to face death. No? Pero bakit nga ba nangyari yung ganon? Kasi ang sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Again, ano po? Ang sinasabi, ang lahat ay nagkasala. Ano po ang sabi sa Roma 6:23? Kaugnay ng sinasabi ng Roma chapter 5:12. Ang sabi, for the wages of sin is death. No? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa mga bersikulo pong ito na nanggaling sa Biblia, maliwanag na ang kamatayan o ang pagpasok ng kamatayan, ang pagdating ng kamatayan sa mga tao ay bungsod ng pagkakasala ng tao. Alam niyo po ba, sa simula pa lamang, ang disenyo ng Diyos ay hindi upang tayo ay mamatay. No? Hindi po ito ang plano ng Diyos para sa atin. Pero bakit ito nangyari? Sapagkat ang tao ay nagkasala. At dahil ang tao ay nagkasala, merong ibinunga ang pagkakasala. Alam niyo po, lagi nating naririnig, no, sa kasabihang, matandang kasabihang Tagalog, but this is also biblical. What we sow is what we are going to reap. Kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Maaring ako po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo at kayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo din. Subalit hindi natin maikakaila na kayo, ako at tayong lahat ay nagkasala. At ang kasalanan ito, meron itong bunga na hindi natin pwedeng takasang lahat. Ano po yung bunga ng pagkakasala na hindi pwedeng takasan ng lahat ng tao? Siya man ang pinakamakapangyarihan, siya man ang pinakamarunong, siya man ang pinakamayaman. Ito po ay ang kamatayan. Surely, death will come to all of us. Ang sabi rin po, Hebrew 9:27, itinakda ang kamatayan ng bawat isa. Basahin po natin, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Katulad po ng sinasabi sa aklat ng Ebreo, ang bawat isa pala sa atin ay may takdang araw. Takdang araw kung hanggang saan na lamang tayo mabubuhay. May takdang araw tayo. Hindi po totoo yung ito po yung naririnig ko po sa kasabihan ng mga matatanda na meron daw po tayong araw na inoohan sa Diyos. Wala pong ganun. Ang sabi po sa aklat ng Job 3:12, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay at ang buhay ng bawat tao ay hawak ng kaniyang mga kamay. Ibig sabihin po nito, ang buhay ko, ang buhay mo,
at ang buhay ng sangkatauhan, ang Diyos ang may hawak. Kaya po, walang sino man sa atin ang makapagtakda, maging ang pinakamarunong, hindi niya maitatakda, sa ganitong petsa ako mamamatay, sa ganitong oras, sa ganitong lugar, at sa ganitong pagkakataon. Bakit? Sapagkat maging ang buhay na meron po tayo ay hindi natin pag-aari. Ang buhay na meron tayo ay galing sa Diyos, pahiram. Kaya nga po, ang Diyos din ang pwedeng bumawi ng buhay. Wala pong tao, ni sino man sa atin na nakakaalam kailan siya mamamatay. Pero isang bagay ang tiyak, no? Ang Diyos ay nakakaalam sapagkat siya ang nagtakda kung kailan isisilang at kung kailan mamamatay ang isang tao. Bakit nagawa po yun ng Diyos at bakit may gayong kakayahan ng Diyos? Uulitin ko po ang sagot sa Job 3 verse 12. Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Hindi po ako, hindi po kayo, hindi po ang mga doktor, no? Tingnan po natin ano kung tingnan po ninyo, ang Diyos lang ang pwedeng magpahaba ng buhay. At ang Diyos lang din po ang pwedeng bumawi ng buhay. Eh kahit nga po mga kapatid, ang doktor di po ba, binigyan sila ng karunungan ng Diyos na manggamot. Pero pagtakdang araw na ng pagkuha ng Diyos ng kanyang pahiram na buhay, maging ang doktor na may kakayahang manggamot, wala ding magawa. Sapagkat hindi sila o ako o sino man sa atin ang may hawak ng buhay, tanging ang Diyos lamang ang may hawak ng buhay natin. Natatandaan niyo po yung kwento ni Haring Hezekias? Sinabihan na siya ni Propeta Isaias na mamamatay siya. Subalit, lumapit siya sa Diyos, umiyak siya sa Diyos, at dinagdagan pa ng Diyos ng 15 taon pa ang kanyang buhay. So pwedeng ang Diyos ay magdagdag ng buhay. At siya din ang pwedeng bumawi sapagkat uulitin po, ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Kaya nga po patuloy tayong tinuturuan every Sunday, ano? Hindi madali itong proseso. Pero dahil hindi atin ang buhay natin, marapat na ang Diyos ang magpatakbo ng buhay natin. Katulad ko po, may mga pagkakataon pa din nadadapa, nagkakamali, ano? Kasi inilalagay ko po yung control sa aking mga kamay. Pero laging pinapaalala ng Diyos na mali kasi. Salamat. Mali po kasi hindi tayo ang magkokontrol ng buhay din natin. Ipauubaya po natin yung lahat sa kontrol at kapamahalaan ng Diyos. Alam niyo po, katulad po yan ng pagsakay sa jeep. Pag sumakay ka po sa jeep, hindi mo iniisip kailan ka bubusina, hindi mo iisip kung yung steering wheel ba ay kakabigin mo pa kanan o pa kaliwa, o ikaw ba ay anuhin mo na po yung ano yung tawag po dito, yung para tumigil. Hindi rin wala ka, hindi mo na po yun iniisip. Ipinauubaya actually sa pagsakay mo sa jeep. Ipinauubaya mo ng buong buo, walang takot. Kaya nga yung iba nakakatulog pa eh. Kasama po ako doon. Ipinauubaya mo ng buong buo ang buhay mo doon sa nagdadrive. Kasi anything may happen on your way going to your destination while the driver is driving the car or the jeep. Pero ano po ang ginagawa natin? Ibinibigay natin sa kanilang mga kamay, kakayahan at pag-iisip ng buong buo yung ating sarili. Ganon din po pala dapat yung maging buhay natin sa Diyos. Ano? Inuulit ko po, yan po ay proseso. Katulad ko, pinoproseso pa din ng Diyos. No na, patuloy na nagsusuko, umaasa na sa biyaya ng Panginoon, patuloy na babaguhin ang aking buhay ng tunay na may-ari nito. Ang may-ari po nito at may-ari ng buhay nyo, ang ating Panginoong Hesukristo. Pero, bagamat, alam nyo po, sabi ko nga kanina, alam naman natin itong lahat, yung kamatayan ng mahal sa buhay, nagdudulot ito ng malaking pighati at bigat sa mga naiwan. Kasi hindi po madali yung dati mong kasama, katabing matulog, no? Nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo.
katuwang mo sa lahat ng bagay, all of a sudden, hindi mo na makita, mawawala na. Niha-niho. Mainam pa po yung nag-abroad kasi may hinihintay ka na uuwi, no, nababalik. Pero yung nawala na, no, yung namatay na, wala, kumaga parang sa marami po, sa marami, kumaga parang kailan pa uli kayong magkikita? At ito pong separasyon na ito, no, yung paghihiwalay na ito po yung nagbibigay ng matinding pighati sa mga naiwan, no? Pero ano ang paalaala sa atin ng Diyos? 1 Thessalonica chapter 4 verse 13. Ngunit hindi ko ibig na kayo mga kapatid ay hindi makaalam patungkol sa mga natutulog. Ibig sabihin po ng natutulog dito, hindi po yung natutulog na tulog, kundi yung namatay. Upang huwag kayong magdalamhati na tulad ng mga iba na walang pag-asa. Alam niyo po, ang kaibahan po ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya, meron tayong pag-asa. At sino po ang ating pag-asa? Hindi po to ano yung pag-asa natin. Hindi po eh. Sino ang pag-asa natin? Maliwanag po ang pag-asa natin na kay Jesus. Paulit-ulit po natin yan ha. Isinasandig na natin yung buhay natin sa Panginoong Jesus. Alam niyo po, ito po yung kaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Bagamat alam natin na dumarating yung panahon na napapahiwalay tayo doon sa mga mahal natin sa buhay. Di po ba? May mga nauna na sa atin. At nag-iiwan ito ng sakit, pighati. Minsan hindi na, minsan sabi nga, taon ang binibilang, masakit pa din. Ano? Pero ito po yung kagandahan. Bakit nakapagpapatuloy ang mga mananampalataya? Kasi, ang sabi po dito, upang huwag kayong magdalamhati na tulad ng iba na walang pag-asa. Kasi, ang mga mananampalataya umaasa na sa pagtawag ng Panginoon sa muling panahon, sa darating na panahon, muling magkikita, muling magkakasama-sama, muling mabubuo. Alam nyo, maaring hindi na po ang relasyon nyo yung mag-asawa. Maaring ang relasyon nyo po ay hindi na anak at magulang. Maaring ang relasyon nyo hindi na magkapatid o magtiyahin. Pero kung tayo pong lahat ay sumampalataya at nanalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, makakasama mo siya bilang kapatid sa Panginoon. Yun po maganda eh. Merong araw na magkikita kayong muli, no? At magkikita kayo sa isang maluwalhating bayan kasama ng Diyos na sa atin ay tunay na nagmamahal, nagbuwis ng kanyang buhay, patuloy na nag-iingat. Sabi ko nga po ito sa buhay ko na din, ano? Sabi nga natin, bagamat ang tao hindi tapat, madalas nadadapa ako, madalas nagkakamali ako, pero lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos na hindi tayo inaabandonan ng Diyos. Amen po ba? Na salamat sa Panginoon na pinagtsatsagaan pa din tayo ng Diyos. Inaayos pa din ng Diyos yung buhay natin, mga maling desisyon, maling salita, maling gawa. Kasi kahit po ako mangangaral na, maraming pagkakataon na pumapalya, maraming pagkakataong nagkakamali. Pero salamat, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Nananatili pa rin ang biyaya ng Diyos, bagamat ako'y nagkukulang. Salamat, ano po, ang Diyos hindi binibilang yung mga pagkakamali natin. Kung minsan ako dumarating din sa ganong panahon, pero salamat, hindi ginagawa ng Diyos. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos mag-iba ang ating pag-iisip. Salamat sa patuloy na pakikinig, patuloy na binabago ng Diyos yung pag-iisip natin, patuloy tayong itinutuwid ng Diyos. Katulad ko, katulad nyo, at katulad nating lahat. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi bawat araw, alam niyo po, kahit mabigat na mabigat yung dinadala natin, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Bagamat kung minsan nanghihina tayo, pinanghihinaan ng loob, natatakot, nababalisa, pero hindi tuluyang nawawalan ng pag-asa sapagkat muli tayong ibinabangon ng biyaya ng Diyos. Sino ang dakilang pag-asa natin?
Bakit hindi tayo, halimbawa po, marami na sa atin siguro yung nawalan ng mahal sa buhay, Mamaya-maya mag-share po ako ng kaunti patungkol doon sapagkat katulad niyo po, nawalan na din ako nung mahal sa buhay, Sabi ko nga sa inyo, napakahalaga po nung naging papel ng nanay ko dun sa buhay ko. Naging napakamabigat na magpatuloy, no? Yung ibinunga po ng pagkawala ng aking ina. Pero bakit nakapagpapatuloy pa rin? Kasi ang sabi nga ng Diyos, hindi niya inilihim. Okay lang na magdalamhati. Pero wag naman yung parang hindi na kayo magkikita. Na parang wala nang pangako ang Diyos. Na parang wala na tayong pag-asa. Sapagkat ang totoo ay meron tayong dakilang pag-asa. John 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Praise the Lord, Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Isa-isahin po natin ito. Una, maliwanag po na ang nagsasalita ay si Jesus. At paano ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili? Ang sabi niya, ako ang nagbibigay buhay. Totoo naman po eh. Una, wala tayo sa mundong ito kung hindi sa Panginoon. Kasangkapan ng ating mga magulang, pero kung hindi sa biyaya, alam niyo po, maraming mga mag-asawa naghahangad na magkaroon ng anak. Kung totoo po na wala po yung divine intervention, edi sana lahat ng mag-asawa merong anak. Pero hindi po lahat ng nag-aasawa ay pinalad na magkaroon ng anak. Kaya po talaga yung pagkakaroon ng anak, biyaya itong galing sa Diyos. At ang Diyos po talaga ang nagbibigay buhay. Sa totoo lang naman po, kahit sa bawat araw, bakit ba tayo nagigising bawat araw? Kung minsan sige may nararamdaman tayong masakit sa katawan natin, pero praise the Lord. Bakit tayo nakakabangon bawat araw? Kasi sinusustain ni Jesus yung buhay natin. Merong Diyos na nagbibigay buhay. At praise the Lord, ang sabi po ng kanyang salita, hindi lang siya nagbibigay buhay, ang Panginoong Hesukristo din ang muling pagkabuhay. Siya din yung resurrection. Kaya nga po anong sabi? Dalawang bagay po ito. Anong sabi? Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Dalawang bagay po kasi una, pwede tayong abutan ng kamatayan bago dumating ang Panginoon. At pangalawa, maabutan tayo ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kung ang mauna po sa atin ay kamatayan, ang mamamatay po ay ang ating katawan. Pero papalitan po ito ng Diyos ng glorified body sa kanyang muling pagbabalik. Pero kung maswertehan po natin na tayo ay abutan ng pagbabalik ng Panginoon, in just a blink of an eye, ano po ang sabi ng Bible? Yun daw pong defiled human body will be replaced by a glorified body. Sa isang kisap mata, papalitan ng Diyos ang nabubulok ng hindi nabubulok. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya alinman ang mauna, may katiyakan tayong mga sumampalataya kay Jesus na may buhay kay Kristo. Mga kapatid, natatago ang buhay natin kay Kristo. Hiwalay kay Kristo, walang tunay na buhay, mga kapatid. If we don't have Jesus in our lives, walang buhay. Because Jesus is the very source of life. Yung buhay dito sa mundo at buhay sa kabilang buhay, iisa lang po ang pinanggagalingan ng lahat ng yan. Yung eternal life, who is Jesus Himself. Alam niyo po, hindi lang po si Jesus ang pinanggagalingan ng buhay. Siya mismo ang buhay. Sa kanya, kaya nga po, ang tao,
Pag wala si Kristo, eternal condemnation, wala sa kanilang buhay, sapagkat ang buhay ay matatagpuan lamang kay Kristo. Kaya po importante magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Kristo, no? Patahanin natin siya sa ating buhay, sa ating pagkatao, upang sa gayon may katiyakan tayo. Sapagkat ang katiyakan at buhay natin, matatagpuan lamang kay Kristo, ang pinanggagalingan ng buhay at siyang muling pagkabuhay. Hmm. Ang kasunod po ngayon ay, paano nga ba makalaya sa bigat na dulot ng pagkawala ng mga taong mahal natin sa buhay? Hindi po ito isang madaling bagay. Ano? Lahat po tayo ay minsan ay dumaan na sa ganitong sitwasyon, at ito yung sitwasyon na gusto nating iwasan. Ito yung sitwasyon na ayaw nating mangyari. Pero whether we like it or not, it will come. Pero ito po yung ilang bagay na magpapaalis at magpapalaya sa atin ng bigat. Katulad ng una ko na pong naipaliwanag sa inyo kanina, dapat nating maunawaan na ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Siya din ang may-ari ng buhay ng nanay natin, tatay natin, kapatid natin, asawa natin, anak natin. Lahat po ng buhay na meron dito, ang Diyos ang may hawak, siya ang nagpapalakad. Inuulit ko po, hindi natin pag-aari yung buhay natin. Kaya po alimbawa, kapag ka po may kinukuhang buhay ang Diyos, yung kinukuha po niya, hindi po sa atin. Dapat po nating maintindihan na hindi po sa atin yung anak natin, hindi po sa atin yung asawa natin, hindi po sa atin yung magulang natin, hindi po sa atin yung kapatid natin, hindi po sa atin yung mga mahal natin sa buhay, maging yung sarili po natin, hindi po natin pag-aari. Ang dapat po nating maintindihan, ang lahat po ng iyon ay pag-aari ng Diyos. Ang Diyos ang may hawak, ang Diyos ang may-ari, kaya ang Diyos din ang nagpapalakad, siya ang nagtatakda, kailan mabubuhay at hanggang kailan mabubuhay ang isang tao. Pangalawa, alalahanin po natin na muling magkikita ang mananampalataya sa biyaya ng Panginoong Hesus. Naalala ko po nung panahon na nawala yung nanay, ano po, lagi ko po itong ibinabahagi. Napakadami ko pong text messages na na-receive. But there is a one text message that I will never forget for the rest of my life. Because that changed, no? My way of thinking. Ang sabi po nung nag-text, napakasimple, ang daming nakiramay. And truly, those words are all consoling. But this one, I will never forget. Sabi po niya, Sir, alalahanin mo, sa langit, may tagpuan. Praise the Lord. Ano? Lagi po nating isipin, dahil alam niyo po, sa ating pagkamatay, dalawang bagay eh. Katatagpuin natin yung may likha sa atin, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon. At muli din nating makakatagpo lahat ng mga mahal natin sa buhay na sumampalataya. Kaya alam niyo po, napakahalaga na kung ikaw yung believer, ano, ipakilala mo sa mga mahal mo sa buhay si Jesus. I-share mo yung gospel. I-share mo yung mabuting balita, sapagkat ito yung nagbibigay ng kasiguraduhan na pagdating ng panahon, muli kayong magtatagpo. Muli kayong magkikita. Maaring hindi na katulad ng relasyon na meron kayo dito sa lupa, pero mananatili yung relasyon nyo bilang magkapatid sa pananampalataya, bilang anak ng Diyos. Mananatili yung bagay na yun. Sa mga panahon din po na sobrang bigat, pag namimiss ko yung nanay ko, pag naaalala ko siya,
Ito ibinigay po sa akin 'to na mensahe ng Diyos ng mga panahon na sobrang bigat na hinahanap-hanap ko ang nanay ko. Pero nakita ko rin po kasi ang nanay ko noon kung paano po siya nagkasakit, 'no, nung kung ano po yung naging kalalagayan niya sa ospital. Pinakita po sa akin ng Diyos, mas mainam ang paroroonan nila. Ito po yung isa sa mga nag-console sa'kin hanggang ngayon 'pag naiinip ako, 'pag naalala ko nanay ko, lagi ko pong inaalala, mas mahusay ang nag-iingat sa kanya ngayon at mas naaalagaan siyang mabuti. Maraming kayang ibigay sa kanya ang Diyos na hindi ko kayang ibigay. Alam niyo po, the first thing that I cannot give, but God can give to my mom, alam niyo po, yun po yung ano, yun po yung kapanatagan, yun po yung pagkaalis ng pain. Alam niyo po, kapag nakikita mo po yung isang mahal mo sa buhay na may bigat na nararamdaman emotionally, physically, hindi mo po hindi ka makapag-share ng burden, sobrang sakit. Pero alam niyo po yung consolation na malaman mo na may nag-iingat, 'no, may nag-aalaga na mas mainam mag-alaga at mag-ingat kaysa sa'yo. May kapanatagan. Kanino po nanggagaling yung kapanatagan na yun? Alam ko inaalagaan siya ni Jesus. Alam ko binabantayan siya ni Jesus. Alam ko iniingatan siya ni Jesus. Kaya nawawala unti-unti yung sakit kasi alam ko merong nag-iingat ng higit kaysa sa pag-iingat na kaya kong ibigay, kaysa sa pag-aalaga na kaya kong ibigay. May Diyos na kayang mag-ingat at mag-alaga sa Kanya. At kapag mabigat at maalala mo po yung mahal mo sa buhay, na una nang umuwi sa Ama, ito po, alalahanin mong parati na may mananatili para sa'yo at hindi magpapabaya. Alam nyo, isa po itong magandang bagay na natutunan ko din. Pag-aralan nyo po kahit anong pagmamahal ang ibinigay sa'yo ng isang taong lubos na nagmamahal sa'yo, hindi kanya puwedeng garantihan ng hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Isa lang po yung gumagarante nun sa ating lahat. It will always be Jesus. Siya lang ang puwedeng magsabing, "Hindi kita iiwan, ni pababayaan man." Kung ikaw yung ulila na at nami-miss mo yung mahal mo sa buhay at masakit, lagi mong alalahanin, hindi ka nag-iisa. Sa lahat ng bigat, sa lahat ng pait na nararamdaman mo ngayon, merong nananatiling isa sa'yo. Puwedeng hindi mo na-appreciate at this point, ano, yung ginagawa niya sa buhay mo. Puwedeng puwedeng, puwedeng hindi mo po, kumbaga parang nagtatampo ka, sa tingin mo po parang walang nangyayari. Umasa po tayo, 'no? Umasa po tayo na kahit hindi na natin naiintindihan, lagi mo pong alalahanin, hindi ka po nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Siya po, ulit-ulitin ko, yung nangangako sa atin na hindi kita iiwan ni pababayaan man. And this is something that we cannot get, not even from members of our own family. No, only Jesus can give this promise, and only Jesus can fulfill this promise. Kaya po alam nyo, isa po ito sa mga bagay na lubos na nagpapagaan ng bigat na meron. Halimbawa, ako 'pag nangungulila po ako sa nanay ko, yung katiyakan ko na may higit na nagmamahal sa'kin kaysa sa nanay ko, and it will always be Jesus. He will always be Jesus. No, and I always know, Jesus with me. And this Jesus, unlike my mom, hindi ako iiwanan ng Jesus. Hindi po ginusto ng nanay ko na pabayaan ako. Hindi po ginusto ng nanay ko na iwanan ako. Pero dumating po yun. Pero si Jesus,
hindi kayo iiwanan hanggang sa huli ng ating Panginoong Kristo. At sabi po, ano ang kasasabitin natin pagdating ng panahon? Maganda po ang mababasa natin sa Aklat ng Pahayag, chapter 31, verses 3 to 4. Ganito po ang mababasa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At ano po ang sabi sa verse 4? Pakinggan ninyong, pakinggan ninyong mabuti. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Praise the Lord. Sabi, doon po sa darating na panahon, kasama ang Diyos. Sa lugar kasama ang Diyos, wala ng kamatayan. Wala ng dalamhati, wala ng sakit, wala ng pagtangis, wala ng paghihirap. Wala na ang mga dating bagay. Sabi nga, it's a total, it's a place full of joy, where all people are just rejoicing every now and then sa Diyos na sa atin ay nagmahal, sa Diyos na sa atin ay lumikha, at sa Diyos na patuloy sa atin ay nagpapahalaga. So dito po natin makikita pagdating ng araw, lahat ng bigat na meron tayo, ang Diyos na mismo ang papawi noon. Um, sa gabi pong ito, iisa lang po yung mensahe sa ating lahat ng Panginoon. May panahon ng pagdadalamhati. Pero hindi sa lahat ng panahon at hindi sa lahat ng pagkakataon huwag tayong masiraan ng loob. May Diyos na sa atin ay laging sumasama. Alam niyo po, simple pa din babalik tayo dun sa basic. It may sound it may sound very repetitive to many of us, but this is the reality of life. No, as said in the scripture, you want to find rest in Jesus. You want to find comfort sa panahon ng pagdadalamhati sa isang mahal sa buhay na nawala. Listen to the word. Pray even though hindi mo gustong mag-pray. Tinuruan po tayo ng mga previous Sunday. At times that we cannot utter even a single word. We cannot find a single word to be uttered when we are praying. Let's just pray in the Spirit sapagkat alam na ng Diyos kung ano laman ng puso natin. And at times sa mabigat sa atin ang lahat, let us just keep on listening to His Word. Magpatuloy tayo sapagkat ako po, dumating yung panahon na bigatan, no? Hindi alam paano. Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi ko po alam kung paano ako magpapatuloy, no? Kung mawawala po alimbawa ang nanay, no, nung buhay pang ina, iniisip ko pa lang po kung paano, kung kapag ka nawala po ang nanay, kung paano ako magpapatuloy, parang hirap na po ako. Pero heto po ako ngayon, lagi na lang namin sinasabi, 2018 na wala ang nanay, no, parang ano yan, 19, 20, 21, 22, it's 5 years po, ano? 5 years na. This coming August, magsi 6 years na. Iniisip ko na lang po ang nanay ko nasa abroad. At yung pong mga binahagi ko sa inyo kanina, doon ko rin, yun din po yung mga bagay na nagpagaling. Nakapagpapatuloy ako dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay ko. Yun po, siguro yun din po yun, nakapagpapatuloy ako dahil alam kong tapat ang Diyos sa buhay ko. Salamat sa Panginoon na ngayon po, bagamat nawala ang nanay, nagkaroon po ng pamilya, may asawa na, may anak na. No? At ito po ngayon yung ibinigay sa akin ng Panginoon na makakasama ko, naniniwala ako, masasandigan ko sa biyaya ng Panginoon, magbibigay din ng kalakasan sa panahon na may kahinaan ako. Kasi po, bagamat ito'y kasabihan ng sanlibutan, pag may binawi, may binibigay ang Diyos.
Sabi ko nga po, lalo na po ngayon na nagkaanak na kami, kumbaga parang sobrang ano po, napakalaking joy nung pagdating po ng anak namin. Na lubos ko pong ipinagpapasalamat sa Diyos yung buhay ng bata na yun na parang motivation para magtrabaho, para gumising bawat araw. Salamat sa Panginoon, ano? Alam niyo po, alam ng Diyos kung paano tayo magiging masaya. At pwedeng sa ngayon ay mabigat kasi nawalan ka ngayon ng mahal sa buhay. Pero hindi po laging mabigat. At habang mabigat, sumandig ka sa Diyos. Hindi mo kailangang bitbitin ng lahat. Makipag-usap ka, i-share mo yung bigat mo sa kapwa mo mananampalataya, panalangin, patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Let us not underestimate all these things, no? Sapagkat ang lahat po ng ito, lakas ang dala sa bawat nagtitiwala sa Diyos. Sa diwa po ito, sama-sama na po tayo na dumalangin. Sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po ako ngayong gabi na sa maigsing panahon na ipinagkaloob mo sa amin na pagbulay-bulayan namin ng iyong mga salita. Ano man ang kakulangan sa aking nasabi, Lord, ikaw ang magdadagdag sa kanilang puso sa pamagitan ng mga salita na kanilang napakinggan. Sino man po ang nabibigatan na ngayon lamang nakapakinig na nawalan ng kanilang mahal sa buhay, Lord, tulungan mo po sila na unang magsimula ang lahat na tanggapin ka, Panginoong Yesus, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sa pagtanggap nila, Panginoon, Lord, patuloy mo pong i-humble yung aming mga puso, Panginoon, na kilalanin namin na ang lahat ng mabuting bagay na nagmumula sa iyo. Turuan mo po kami na magtiwala sa mga salita mo, bagamat may panahong napapagod kami at nawawala ng tiwala. Tulungan mo kaming patuloy na manalangin, patuloy na umasa sa iyo, Panginoon. Patuloy na ipagkatiwala na namin yung buhay namin sa iyo sampu ng aming sambayan. Sapagkat alam namin iwalay sa iyo, wala kaming magagawa. At Ama, sino man po sa mga kapatid namin na nabibigatan sa pagkakataong ito, bungsod ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Father God, let your peace be upon them. Palitan mo ang kanilang pagdadalamhati, Ama ng joy. Pwede pong hindi ito mangyari overnight, but I firmly believe, yes, it is a process, pero alam ko, sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng Panginoong Yesus, malalagpasan niyo po yan. Magpatuloy lang tayo, umasa, magtiwala kay Jesus, katulad ng palagi ng naiintindihan natin at napapakinggan natin. Salamat po, Ama, na hindi lang po yung mga nabibigatan sa mga nawalan ng mahal sa buhay, kundi Ama, hindi ko po alam yung iba't ibang panalangin ng kapatiran ngayon na nabibigatan. Ikaw yung magbigay ng kaluwagan sa kanila. Ikaw ang mag-ingat sa buhay ng aming pastor. Salamat po sa buhay ng mga kapwa, mga ngaral at manggagawa, sa lahat ng dumadalo at sa lahat ng gawain ng lingkod. Ama, ipinagtitiwala namin ang lahat ng ito kay Kristo Jesus, ang aming kaligtasan, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat at paalala, meron tayong dakilang pag-asa. May kapigatian pero may dakila tayong pag-asa, hindi tayo mananatili doon. Si Jesus ang mananatiling dahilan para ma-enjoy natin yung buhay na meron tayo sa kabila ng mga pagsubok. God bless po sa ating lahat.